start natin yung motor nang walang susi. Okay, so ngayon push button, hold ko katulad kagabi, and then yung scan ko yung fingerprint. Okay, so umilaw na. Start natin engine. So mamaya makikita na, sabihin ko sa inyo yung performance ito kung sa ba okay. Yo! What's up mga kaimba? Welcome to my channel, CB Simba. So, welcome to my DIY projects. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko mag-install ng fingerprint key sa aking Aerox. So, this is my wife. Hi! My camera woman. So, wala nang intro-intro. Eto na! So, this is my DIY fingerprint key project na i-install natin sa aking Aerox. So, ito yung fingerprint scanner. Yan. So, nabili ko na ito sa Lazada around 500 pesos. And ito yung powered siya by Arduino Nano. So, nasa 200 lang to. Then, meron tayong relay channel. 2 relay channel. 5 volts coil nito. So, isa pwede na. Spare ko lang tong isa. And then, si Arduino is powered ng just 5 volts. So, kaya gagamit tayo ng converter. So, ito yung sa car charger. So, 12 volts to 5 volts DC. And then, ito yung kanyang female adapter. Nakukuha ng power sa battery ng motor. And then, itong USB. So, ito yung multi-cord lang. Pinutol ko lang to, apatan to eh. So, ito yung magbibigay ng power sa Arduino. I-connect ko siya dito. And then, bibigyan ng power sa fingerprint scanner. So, 5 volts lang din to. Okay? So, kaya kailangan natin gumamit ng 12 volts to 5 volts converter. And then, ito is 12 volts relay. Ito ngayon yung magdadrives nung i-connect natin do sa ignition key ni Aerox. So 30 ampere to. Bosch. So wala pang 200 to nung binili ko to. Sa Lazada lang din. Okay? Then meron akong dalawang push button. So, itong blue push button, kailangan i-hold ko to para magkaroon ng power yung Arduino. So, pag binitawan ko to, mamatay yung Arduino. Pag in-hold ko to, ready to scan na tong fingerprint key. Then, once na nag-activate yung fingerprint, maglalatch yung relay na to. Magti-trigger yung relay ko dito, then mag-go off. Ito naman maglalatch. So, naka-retain siya. And then, itong black push button na normally close, siya yung magpapatay ng latching. So, mamatay yung relay, then mamatay yung ignition key mo. Okay? So, itong setup na to, pwede rin to sa NMAX, so sa mga automatic scooter. Or, pwede rin sa e-bike. Then, si Arduino, nilalagyan pa yun ng program para gumana yung fingerprint scanner. So, kung paano to paganahin o mag-register ng fingerprint nyo, nandiyan lang yung video link sa description. So, click nyo na how to set up the fingerprint scanner powered by Arduino Nano. Nandiyan na yung share ko na file. Lahat nandun na. Kailangan nyo lang ng computer and internet. So, yun. Tara, install na natin. Yun mga kaimba, bago ko install yung fingerprint key natin dun sa motor, sa Aerox, binalutan ko muna yung board ng fingerprint scanner ng electrical tape. So para hindi siya mabasa or hindi siya masira kung sakali. Protected siya. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito gumagana. Testing muna natin siya. Supplyan ko muna siya ng 5 volts gamit yung cellphone charger. Okay?
Pakita ko sa inyo. So, kung paano ko sinetap to, nandiyan na yung video link sa baba ng description. Okay? How to set up the fingerprint key powered by Arduino. So, yan. Umiilaw ito yung Arduino natin. And then, yung fingerprint scanner natin. So, nagbiblink siya. Ibig sabihin, ready to scan siya. Naka-ready siya palagi pag nagbiblink. So, sa ginawa kong video, ang niregister ko yung tuturo ko at saka yung middle finger ko. Okay? So, testingin natin. So, pag na-detect niya or nakilala niya yung fingerprint ko, nag-iilaw yung relay. Okay? So, mapapansin nyo, scan, namatay siya agad, namamatay din yung relay. So, okay lang yon kasi ito naman yung magla-latch. Ila-latch natin to. Ito lang mag-activate dun sa relay na main relay natin na high current. Siya yung magla-latch, siya yung magre-retain. And then yung push button, yung mag-o-off naman nung latching nung relay na to. So, testing natin yung middle finger. Okay. So, dalawa lang ni-register ko. Itong hintuturo at saka yung middle finger. So, bali meron akong dalawang susi. Okay? So, testing natin itong thumb. Hindi ko ito na-register. So, wala nangyari. So, hindi ko ito na-register. So, wala nangyari. So, ganon lang kasimple. Andiyan lang yung sa video description yung link kung paano ito paganahin. Okay? And then, yung wirings nga pala nito, ito, papakita ko sa inyo. Direct connection siya. So, naka-parallel connection siya dun sa ignition key. So, hindi mo na kailangan ng susi or pwede rin may susi. Okay? So, kung may comment kayo, comment lang kayo sa baba. Kung meron kayong mga opinions, share nyo na naman. Okay? So, okay, install na natin to. So, ito yung aking Aerox. Diyan ko install yung fingerprint key projects natin. So, dumi-dumi niya ngayon. Di ba, lilinisin ko yan mamaya ng aking pressure washer. Si Lotus. Okay. So, una, tatanggalin muna natin yung front cover. Diyan natin ilalagay sa loob yung fingerprint key. At saka yung wirings. Tara, baklasin muna natin. Yan mga kaiba, nabaklas ko na. So, ito yung ignition key. So, papansin nyo, meron na siyang naka-wire. So, bago ko pa ginawa itong video na to, pinag-experimentoan ko na. So, nagparallel ako sa brown, at saka color red na wire ng ignition key. So, naglabas na ako. Ito kasi, kapag pinag-short na to, mag-activate na yung motor. Mag-activate yung power ng motor. So, testingin natin. So, ito yung wire. Pag pinag-short ko, mag-on yung panel gauge natin. Try natin ha. Testing. So, kung kansin nyo, walang susi. So, ito yung panel gauge natin. Pag shortin ko siya, diba? Pag pinag-short ko siya, nag-activate na siya. So, yan yung gagamitin kong ilalatch ko yung relay ng Bosch para mag-on na siya na walang susi. Stick, diba? Kita-kita niyo yung panel gauge ko, no? Daming sunburn. Okay? Tara, mag-wirings na tayo. Subukan natin kung ga-under yung motor. Subukan natin kung under yung motor natin. Oh, under. So, ang kailangan na gawin, short yung red and brown. O rin nilabas ko kasi kulay blue at brown. Tumatakbo na siya.
Tara, mag-wirings na tayo. So kung paano ko siya papatayin, kailangan ko siyang open. So yun yung purpose no latching, at saka may button ako ng pampatay. Tara, wirings na. Yan, ito na mga kaimba. Mag-wiring na tayo. Start na tayo wiring. So ginabi na tayo. Pero okay lang yan. So bago ako mag-start, papakita ko sa inyo kung saan ako kukuha ng live na supply na 12 volts. So mapapansin nyo dito, itong black, ito ay connected dun sa may adapter doon ng parang sa car charger. Yung pwede tayo mag-charge yung Aerox natin. So itong black is yung ground. Kasi common yung ground nito ng negative na supply. So then si ignition key meron tong live din na positive naman. So testing natin kung sino dito. So possible yung red. So kukunin ko siya dun sa brown. Yun yung live na 12 volts. Tester rin natin para sigurado. Okay, itong black ng or yung ground negative 12 volts ng galing doon sa car charger. So testing natin. So shout out nga pala kay Sir Mike Arce, pairam ng multi-tester. Testing natin. So patay yung, syempre walang susi itong motor natin, so wala tong power. So papakita ko sa inyo, meron tong live supply. Connect lang natin tong brown, which is yung red dun sa ignition key. Then ito yung ground no adapter na to, yung papuntang cellphone charger. So tingnan natin, connect natin. So yan, meron 13 volts, so live yan. So patay yung motor natin, meron siyang live 12 volts. So dito ito ko connect. Ito yung negative, then yung positive doon sa may ignition key na live 13 volts. Okay, yan yung battery natin. Okay. Okay mga kaiba, tapos na tayo mag-wiring. So dito ko nilagay yung negative supply. So dito ako kumuha sa negative volts ng sa cellphone charger. Then yung ignition key, tinakpan ko na rin ng electric tape. Then yung positive supply niya, yung galing sa ignition key, dito ko siya kinonect. Yung power supply, yung positive dito. Meron kasi akong ginawang connector. Ito ay positive, ito negative. So lahat ng positive supply dito ko kinoconnect. Then negative supply dito ko kinoconnect. Okay. So subukan natin siya testingin. So maliit muna tayo. So ayan, wala tayong susi. So ito yung fingerprint scanner natin, then push buttons. So itong blue yung normally open ko pag activate ng power ng Arduino. Ito yung pangpatay ng latch ng Bosch natin. So hold ko lang to para gumana yung fingerprint. So magkakaroon na siya ng power. So testingin natin yung fingerprint ko. Okay, gumana. So pwede, pag binitaw ko na to, naka-latch na siya. So ito na yung pampatay ko. So try mo nating i-on yung engine. Yan. So gumagana na siya. Okay. So kung papatayin mo yung mismong motor natin, yung power, tatanggalin natin yung latch, pindutin natin yung block. So mag-o-off na yung Bosch relay. So ang gagawin ko ngayon kung paano ko siya, o sa ko i-install to. So yung plano ko, ilalagay ko yung fingerprint scanner dito banda.
magbubutas ako dito. Dito ko na nilalagay. Then yung push button, gusto ko ilagay sa ilalim nito. Dito yung blue. Dito yung sa ilalim nito, dito yung black. So, tara, magbubutas na ako. Yung, naikabit na natin mga kaimba, ang fingerprint scanner. And then yung push button ko dito para sa pag-power ng fingerprint scanner. And then yung push button na pagpatayin ng latch kapag nag-on na yung motor natin. Then ito yung mga parts na kinabit natin. So make sure na naka-tie wrap siya ng maayos para pag umaandar hindi masyadong nagbabibrate. Yan. So pwede na nating subukan bago takpan. Okay? O yan. Wala tayong susi. Naka-close yung shutter. So subukan natin. So ang una kong gagawin, yung push button dito i-hold ko. I-hold ko yung push button. Then yung fingerprint key, yung scanner, so mag-on siya. So kailangan naka-hold ako para hindi mamatay yung scanner. Then i-scan ko na tong fingerprint ko. Yun, nag-activate na siya. So pwede ko na siyang buhayin. Nag-on na yung ignition natin. So yan. So try natin on yung engine. Okay, it's working mga kaimba. Okay. So turn off na natin yung engine. So side stand lang yan. Yan. So ayun na natin ulit na engine. Testing ulit. Okay, no problem. Okay. Turn off the engine, then yung black push button ko dito, so pinindot ko to, mamatay yung engine. Yan. So bukas ko na itetesting to sa labas. So medyo malalim na yung gabi. Gabi na kasi, ano oras na, alas 10 na. Bukas na lang natin itetesting. Yon mga kaimba. 600 minutes later. Yo, what's up mga kaimba? Ngayon susubukan natin i-testing yung motor sa kalsada. So mga 13 kilometers papuntang trabaho. So testing natin. So ngayon i-start ko yung motor. So wala pa tayong susi. Start natin yung motor nang walang susi. Okay. So ngayon push button, hold ko katulad kagabi. And then yung scan ko yung fingerprint.
Okay. So, umilaw na. Start natin, engine. So, mamaya makikita na. Sabihin ko sa inyo yung performance ito. Maganda ba okay? Yun, magandang gabi mga kaimba. So, kararating ko lang, ginabi na naman ako. So, magbibigay na ako ng feedback tungkol dito sa Aerox ko, yung performance niya habang nakakilis ako. So, hindi ako gumagamit ng susi. So, finger key lang ako pagdating ko dito. So, yung mga advantage at disadvantage. So, unahin natin ang advantage. So, tamang-tama. Kanina, bago ako umuwi, accidentally kong nailagay yung susi doon sa compartment ko. So, yun yung advantage ko. Yung dala kong backup na susi na ilagay ko sa apartment, advantage ko yun. So, hindi ko naman kailangan ng susi para umandar to. So, buti na lang hindi ko siya na-lock. So, nakauwi pa rin ako. Yun. Tsaka kung hindi ka mahilig mag-lock, hindi ka mahilig magdala ng susi, makakalimutin yung susi, yun yung advantage mo dito sa finger key na to. So, ang disadvantage, syempre, hindi ka makapagpagas. Kasi hindi mo ma-open yung tangke, yung cover ng tank. And then yung compartment, hindi mo ma-open kasi kailangan mo na susi kapag Aerox yung gamit mo. So, hindi mo siya pwedeng i-lock kung keyless ang gagamitin mo. So, fingerprint lang, hindi pwedeng i-lock yung manubela. Yun. Teka, kukunin ko lang yung backup susi ko. So, buti na lang meron akong duplicate key. So, kukuha ko lang nito last week eh. Tagal dumating eh. So, nandito yung aking susi at wallet, cellphone. Yan ang advantage ng keyless. Wallet ko, cellphone. Yes. Then kaiba yung presyo na nagastos ko dito. So, yung mga parts na binili ko nasa wiring diagrams, lahat yun binili ko na sa Lazada. So, mga nagastos ko mga around 1,200 pesos lang. So, murang-mura na yun kasi naka-DIY naman to. So, do it yourself lang. So, I recommend na marunong ka dapat mag-wirings, gumamit ng tester bago mo gawin to. Magpatulong ka na lang ako sa marunong. So, ayun lang. Murang-mura, 1,200 lang. So, sa next video ko sa upgrade na gagawin ko, dadagdag lang siguro ako ng around 300 pesos. Yung bibili kasi ako sa pang relay, yung double pole, double throw. Para dun sa setup na susi plus fingerprint. So, hindi gagana yung motor mo kapag walang susi. Hindi rin gagana pag walang fingerprint. So, kailangan dalawa. So, susi plus fingerprint key. So, yun. Isang relay lang dadagdag ko. So, abangan nyo yung next wiring na ipapakita ko at saka setup. Okay? Yun mga kaimba. So, kung gusto nyo yung setup na to, ito yung tutorial na, sundin nyo lang yung tutorial na pinakita ko. Okay? Pero gusto ko itong i-upgrade. Tawag niya. Gusto ko i-upgrade yung aking, ayoko siya ng finger key kasi hindi ko magagamit yung susi. Yung susunod kong video, gagamitin ko yung gagawa ko setup na susi plus fingerprint. So additional security yon, mas maganda. So para safe. So kahit maagaw yung susi mo, hindi pa rin nilang papaandar yung motor mo kasi naka fingerprint ang kailangan mo. So if you like this video, please subscribe now. So para updated ka, notification bell lang. Then para sa susunod kong video sa finger key plus susi. So goodbye.